Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sama sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sama sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao, na sagong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi, upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao, na pumaparito sa sanglibutan. Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabagtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspyusan ay nagsitanggap tayong lahat, at biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bagtong na anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. At ito ang patuto ni Juan, nang syugan sa kanya ng mga Hudyo mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya'y itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag, at hindi ikinila, at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya'y kanilang itinanong, kung gayo'y ano nga? Ikaw bagay si Elias. At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, tuwiran ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isayas. At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. At sa kanya'y kanilang itinanong, at sinabi sa kanya, bakit nga bumabautismo ka, kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta? Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala, siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Bethania, sa dako paroon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit. At dama po sa kanya, at siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bamautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu, at manahan sa kanya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan, at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad, at sinabi, narito, ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus, at nakita silang nagsisisunod, at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya,
Rabi, na kung liliwanagan, ay Guro, saan ka tumitira? Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo, at inyong makikita. Nagsiparon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na yaon, nooy mag-iikasampo na ang oras. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan, at sumunod sa kanya, ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon, at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas, na kung liliwanagan, ay ang Kristo. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus, at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagan kang Cephas, na kung liliwanagan, ay Pedro. Nang kinabukasan ay pinasyahan niyang pamaron sa Galilea, at kanyang nasumpungan si Felipe, at sa kanya'y sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael, at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. At sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya, at sinabi ang tungkol sa kanya, narito, ang isang tunay na Israelita, na sa kanya ay walang daya. Sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya. Makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. At sinabi niya sa kanya, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa yulunan ng anak ng tao. Juan Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 51.